Si James Bond Rado ay hindi madaling maantig ng emosyon. Ang kanyang buhay bilang isang undercover agent ang nagpatibay sa kanya, na pinahahalagahan ang bawat saglit sa kaguluhan ng kanyang dobleng buhay. Ngunit, nang siya'y nasa marangyang apartment ni Boss Ricky N ng gabing iyon, ang lahat ay tila nagiging malabo dahil sa sipa ng isang pulang kabayo. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa likod, isang matinding kaibahan sa mga anino ng kanilang mga gawain sa loob. Si Wena Lee, ang mahiwaga at napakagandang anak ng isang makapangyarihang crime lord, ay sanay na rin sa panganib. Ang kanyang matalim na isip at mabilis na pagpapasya ay nagpapanatili sa kanya isang hakbang na mas maaga sa isang mundo kung saan ang mga alyansa ay nagbabago gaya ng hangin. Nakilala niya si James noong gabing iyon na tila may magnetikong puwersa na nagdudugtong sa kanila sa kabila ng maraming tao. Habang lumalalim ang gabi, ang kanilang pag-uusap ay naging mas malalim, mas lalong uminit at puno ng di mapigilang chemistry. Alam nila ang mga panganib. Ang ama ni Wena ay hinding-hindi papayag na makipag-ugnayan siya sa isang kalaban. At ang mga superior ni James ay ituturing siyang isang mapanganib na distraksyon. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang mahalaga. Ang init ng alak ay nagpakawala ng kanilang mga inhibisyon at bago nila namalayan, sila'y lumisan sa mga nagmamatyag na mata at mga lihim na pag-uusap. Ang apartment ni Boss Ricky E ay marangya. Bawat silid ay mas marangya kaysa sa nauna. Nakahanap sila ng kanlungan sa isang tagong silid-aklatan. Ang mahinang ilaw ay nagbibigay ng halos malaengkantong liwanag sa kanila. Ang kanilang pagnanasa ay hilaw at walang pigil. Pinabayaan nila ang kanilang mga sarili na mawala sa isa't isa, nakalimutan ang mundo sa labas, kahit na sa gabing iyon lamang. Ang intensity ng kanilang koneksyon ay halos labis, na parabang ang mismong buong mundo ay nagbabalak na pagsamahin sila. Nang magsimulang sumilay ang unang liwanag ng bukang liwayway, sinalubong sila ng realidad na parang isang malakas na alon. Nakahiga sila doon, habol ang hininga at magkalitang. Ang bigat ng kanilang ginawa ay bumibigat sa kanilang mga balikat. Marahan tinunton ni James ang mga daliri sa kahabaan ng panga ni Wena, may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi tayo maaaring manatili dito, bulong niya, may halong panghihinayang sa kanyang tinig. Hindi ito maaaring maging higit pa sa isang sandali. Tumango si Wena, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mga luha na hindi pa umaagos. Alam ko, pero hindi ko ito pinagsisisihan, kahit isang segundo. Nagbihis sila ng tahimik, ang tensyon ay halos mahawakan. Habang naghahanda silang maghiwalay, huling tiningnan ni James si Wena, inaalala ang bawat detalye ng kanyang mukha. Alam niyang ito na ang pamamaalam, hindi lamang sa ngayon, kundi magpakailanman. Ang kanilang mga mundo ay sobrang magkaiba, sobrang mapanganib para sa isang pag-ibig na tulad nito na mabuhay. Isang banayad na halik ang ibinigay ni Wena sa kanyang pisngi bago lumingon upang umalis. Mag-ingat ka, James, malambing niyang sinabi. Ang kanyang tinig ay parang isang malutong na bulong. Ouch!